Pasok! Torture, kidnap for ransom, pang-iskam at pagpatay. Yan po mga isyong dinidikit sa mga operasyon ng POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operators. Kabilang sa mga matagal na raw kontra sa POGO ay si Senador Bongo. I-fact check po natin yan. Fact-check natin yan, ha? Yan sinasabi ko sa inyo, ito dapat yung pinakikinggan ninyong kwento. si Bongo, di ba? Oo. Sa patuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na aktibidad na kinasasakutan ng mga POGO, si Senador Bongo naninindigan na noon pa ay hindi raw siya sang-ayon sa POGO. Kita nyo. Ngayon mga kababayan, may pahayag na. Sino? Si Bongo na Chris Angel, Jim Lingat. Sa inyo pong lahat ng mga bagong dating, Priscilla Ramil, nag-like ka na ba? Sabi niya mga kababayan, noon pa man, tutol na ako dyan. Tutol na ako sa POGO. Lalo na raw kung ito'y nakakapekto sa peace and order ng bansa. Sabi niya yan ngayon. Pero noon, ano kaya ang ginawa ni Bongo? Totoo kaya na talagang tutol siya sa POGO? Tutol ba? Telma, Clavier, Celia, opo Ito na, pasok. Ginit ng senador sa kanyang social media post noong September 9 na for the record ay ayaw daw niya sa POGO. Ang post na yan, meron na po ngayong 1.5 million views. Pero grabe mayroon siyang 1.5 million views. Lahat kaya yun naniniwala? Mga kapatid, dati pa nga bang hindi pabor ang senador sa POGO? Dati ba bang hindi pabor si Senator Bongo sa POGO? Alamin natin. Yan ang ating bibigyan ng konteksto. Sa pagsusuri ng ating fact-checking partner sa Facts First PH, bagamat nagpahayag si Go ng suporta sa total ban ng POGO nitong Hulyo. Nung Hulyo 24, taong 20,000, 20,000 at 24 na taon. Yung tama ba yun? Ulbod data, ulbod. Sugarod. Yan yun July 24. July 24, 2024. Mga kababayan, ito ang pahayag. Ano sabi niya? Sabi niya sinusuportan daw niya yung pagbaban ng POGO. Kita nyo? Pero ang lalabas dito? Nagista na yan. Sige, pasok. Matatandaan na noong taong 2021, isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act. Sino-sino? Sino mga bumoto rito? Basahin natin, di ko pa nakikita to. Tandaan nyo Senators who vote in favor of RA 1189. Angara, Binay, Cayetano, De La Rosa, Gatchalian, Bongo, Gordon, Marcos, Aimee, Pacquiao, Pimentel, Po, Grace, Recto, Revilla, Soto, Villanueva, Villar, Sincha, Subiri, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Itong mga itong bumoto, pabor na pabor na sa POGO. Total ban ng POGO nitong Hulyo, matatandaan na noong taong 2021, isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act 11590. Bongo, bumoto ka pala Paalala mga kapatid, mainam po na ating suriin at bigyan ng tamang konteksto ang mga nilalabas na pahayag ng mga opisyal ng ating pamahalaan para hindi tayo madaan sa matatamis na salita na wala naman palang katotohanan. Walang katotohanan. So, ano resulta ng fact check mga kababayan? Sinungaling si Bongo. Si Bongo ay sinungaling. Di ba? Walang nga talaga, Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga matatamis na salita. Ang kailangan, suriing maigi ang bawat mga talata at salita at mensahe na kanilang binibitawan para sa mga mamamayan, mga tao, at para sa inyo. Di ba? Dakkel nga ulbos. Sabi ko sa inyo. Ewan ko, bakit ba? Number 4 yan.
Ewan ko ba bakit number 1, number 4 sa survey yan? Ha? Bahala na kayo, ha? Ehem. Oh, bahala na kayo. Huli, ulit. Torture, kidnap for ransom, pang-scam at pagpatay. Yan po mga isyong dinidikit sa mga operasyon ng POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operators. Kabilang sa mga matagal na raw kontra sa POGO ay si Senador Bongo. I-fact check po natin yan. O yan, ha? Matagal nang kontra daw siya. Siya, POGO. Ay si Bongo. Si Bongo po, mga kababayan daw. Okay. Bongo. Ano? Matagal na raw kontra sa POGO ay si Senador Bongo. I-fact check po natin yan. Fact check na agad. Sige na. Dito. Sa patuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga POGO, si Senador Bongo naninindigan na noon pa ay hindi raw siya sang-ayon sa POGO. Naninindigan daw siya na noon pa ay hindi daw siya sang-ayon sa POGO. Na raw kung ito'y nakakapekto sa peace and order ng bansa. Muling ginit ng Senador sa kanyang social media post noong September 9 na for the record ay ayaw daw niya sa POGO. Ang post na yan for the record ay ayaw daw niya sa POGO noon pa man. Oo, noon pa. Ito, ano daw? Ito nga, ayan. Na for the record ay ayaw daw niya sa POGO. Ang post na yan, meron na po ngayong 1.5 million views. Pero 1.5 million views pa yun. Na aming karuba, aming karuba yo. Tuludan nyo, tipadiguyo. Agpadigo kayo, nga kanayin takarkaruba yo. Dunggun na kayo amin. Diba? Dunggun na kayo amin, dagita karuba yo. Patigwan nyo nga patigwan. Ha? Uray takabusor yo, patigwan nyo lata. Diba? Patigwan nyo, tagburburag na ko. Danom. Sige. Ito na. Okay, pasok. Kapatid, dati pa nga bang hindi pabor ang senador sa POGO? Yan ang ating bibigyan ng konteksto. Sa pagsusuri ng ating fact-checking partner sa Facts First PH, bagamat nagpahayag sigo ng suporta sa total ban ng POGO nitong Hulyo, matatandaan na noong taong 2021, isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act 11590 o ang pagpataw ng buwis sa operasyon ng mga POGO. Noon pumabor siya. Mamimyaw makinig kayo. Kung noon pumabor siya. Noong Setyembre naman ng nakaraang taon, hindi kasama ang senador sa mga pumirma sa rekomendasyon ng Senado sa pag-phase out ng POGO sa ating bansa. Hindi rin siya pumayag. Hindi rin siya pumirma sa pag-phase out. Bakit kaya? Apay nga ta. Damagan nyo man. Apay nga ta. Di nga pimirma. Di na nga itulog nga ma-phase out iti POGO. Ulbod ka raw. Diyangay. Mga kapatid, mainam po na ating suriin at bigyan ng tamang konteksto ang mga nilalabas na pahayag ng mga opisyal ng ating pamahalaan para hindi tayo madaan sa matatamis na salita na wala naman palang katotohanan. Torture. In other words, isabaling kunada, ulbod nga perme. Ang kayo mati nga dagos. Huwag kayo maniniwala agad-agad saan? Sa mga matatamis na salita ni Bongo. Bakit? Baka mamaya, alam nyo na, di ba? Sino yan? Abay, little president nga daw yan nung araw ni Digong eh. Our beloved Boss Mike!